Hello, magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. Komentaryo lang po natin itong sinasabi ng mga minority senador na pag hindi pagpasok ng mga majority. Kasi alam naman po natin na kung sino-sino itong mga maingay dito. Na walang iba kung hindi ang mga magkapatid na Tulfo, si Subere, kung sino-sino pa dyan sa kanila mga kababayan. Pangilinan, Risa Ontiveros, yan po maiingay dyan sa Senado mga kababayan. Pero karapatan din naman po. At alam naman nating lahat na ang sesyon, yata, huling sesyon na yata sa Martes, o di kaya sa Huwebes, o di kaya kahapon. Kasi ang alam ko, kaya po siguro hindi umattend yung majority dahil nga po nakisipatiya doon sa nangyari kay Jingo Estrada. Kahapon po. Eh hanggang ngayon, hindi pa rin po pumapasok ang majority, mga kababayan. At kasi, sinabi yata ni SP Cayetano na i-boycott muna ang Senado. Yan po, mga kababayan. Hindi, sumunod po yata ang mga majority. At nandoon yung mga paawa effect na minority, mga kababayan. Pakinggan lang po muna natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. Make some noise! Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, 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 Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos. Yan po ang favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. So komentaryohan lang po natin itong sinasabi ngayon ni Rapi Tulfo na di umano na ano po siya. Pakinggan lang po muna natin si Rapi Tulfo. Gusto niya sumama kami sa kanya na i-boycott itong Senate. Kasi sabi niya, kailangan daw independent ang Senate sa kahit sa anumang mga situation. Bakit? Rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jingo. Ba't kami sasama sa pag-boycott sa kanya? So, kami magtrabaho lang. Siguro sila ayaw nila magtrabaho. Then it's up to them. So, hinostis kami. Tapos pinatayan pa kami ng aircon. Pinatayan pa kami ng wifi. Sino nagpat... Yan mga kababayan, ito yung matakaw sa views mga kababayan na walang ibang ginawa kung ito si Rapi Tulfo pagkakita ng away mag-asawa, away barangay, kung hindi pagkakitaan ng kanyang programa na Rapi Tulfo in Action. Alam naman po natin ginagamit lang po niya ang mga taong bayan sa kanyang programa, pero hindi alam ng taong bayan na ina-upload ito sa YouTube mga kababayan at kumikita po si Rapi Tulfo dito mga kababayan. Hindi lang po sa television, mga kabayan. Kumikita na sa mga komersyal ng mga TV station ng TV5, kumikita pa sa YouTube at ina-upload niya. Binibigyan talaga ng kahiyang mga kababayan yung taong bayan. Away ng mag-asawa, away ng kung sino-sinong pamilya ng bawat Pilipino, pinagkakitaan pa ng bugok na ito. Mga kababayan. Ang kapal ng mukha nito ni Rapi Tulfo. Ginagamit ang kanyang programa na kunwari makamasa siya pero hindi alam na ang alam ng taong bayan na legit ang kanyang hindi po legit po siya sa kumikita sa mga daing ninyo sa kanyang programa. Ina-upload po yan sa YouTube lahat. Minsan nga naka-live pa yata sa YouTube yan mga kababayan. Habang nagpo-programa siya sa TV station sa Rapi Tulfo in Action sa Channel 5, ina-upload po yan sa YouTube mga kababayan. At doon po kumikita ang programang itong si Rapi Tulfo. Matakaw po talaga sa pera ito mga kababayan. Hindi pa siya nakontento doon sa kita ng programa niya doon sa Channel 5. Pinagkakitaan pa yung taong bayan at ikinakalat yung mga nangyaring kabulastugan pag-iimbestigahan niya di umano na away barangay lang naman na mag-asawa at yun ang kanyang ina-upload sa YouTube. Mahusay ka, Rapi Tulfo. Ngayon, nagrereklamo itong kagalang-galang na Rapi Tulfo dahil daw hindi daw umattend at ang gusto daw ni Cayetano, SP Cayetano, na sumama sila sa boycott sa Senado. Tama lang naman po kasi isa pong senador ang kasama ninyo ang nakulong mga kababayan. Wala man lang kayo nakuhang simpatiya, hindi man lang kayo nagbigay ng simpatiya at kayo pa, habang kinukulong si Jingo Estrada, hindi man lang kayo makalapit sa kanya dahil dahil kalaban ninyo at siya sa majority at kayo ay nasa minority.
Kalimutan po natin yung pagkahidwaan niyo dyan, mga kababayan. Kalimutan po natin, isa pong tao yan at kasama niyo sa senador. Personalan na po yung atake ninyo. Kung kayo ang nag-walk out, wala silang sinasabi sa inyo. Pero nung sila ang hindi pumasok, ang dami niyong daldal dyan. Nekesyo, pinatayan kayo ng aircon, pinatayan kayo ng wifi, ay umuwi ka sa inyo, doon ka magdamag ka, magbabad doon sa kwarto mong aircon. Linti ka, rapid tulpo, akala mo naman kung saan ka galing, napakamayaman mo ba, nag-umpisa ka dyan sa social media? Diba, sabi mo mismo na ikaw, nagbibinta ka ng kaldero sa Amerika. Tapos hindi patayan ka lang ng aircon. Common sense po yan, Mr. Rapid Tulpo. Senador ka dyan, hindi mo ba kayang utusan yung maintenance dyan ng Senado? Ba't yung pinatayan niya, pagalitan mo, tanggalin mo. Ugok. Di ba po, mga kababayan, yan ang nakakalungkot po. Para bang kasalanan pa nila, SP Cayetano, na pinatayan sila ng aircon at wifi? Hello, Mr. Rapid Tulpo. Wala ka na bang ibang madaing? At yan talaga. Nakakalungkot po. Puro kulangot na ba ang laman ng utak mo, Mr. Rapid Tulpo? Ha? Hindi alam ng taong bayan na kumikita sila sa pagtuwing upload mo sa YouTube, mga kababayan. Ginagamit po ang problema ng taong bayan sa kanyang pagkapirahan. Diba po? Talo pa nito si Ivana, personal, tumutulong talaga sa tao. Pero ito, wala po ito. Ginagamit pang ang programa ng mga problema ng taong bayan, dinudulog sa kanyang tanggapan doon sa Rapid Tulpo in Action, pero pagkatapos ng programa, i-upload sa YouTube. Sino nakakahiya doon? Di alam na ng problema ng taong bayan nang hindi dapat na walang TV station, walang nakikita lahat sa YouTube niya, ina-upload niya. Kumikita siya doon, mga kababayan. Diba, Mr. Rapid Tulpo? Ito, pakinggan din po natin ito, isang bugok pa na senador na ito. Nakapatid pa mismo ito ni Jinggoy Estrada, mga kababayan. Pakinggan lang po natin itong isa pang bugok. Kaya ko na magkaroon siya ng lakas sa loob na harapin itong mga akusasyon sa kanya, no? Kaya lang sa huli, syempre kailangan manaig ang katotohanan at yung hustisya, no? Kaya yun talagang syempre bilang kapatid na nalulungkot din ako, kasama nalulungkot ako para sa kanya. Hindi ka nalulungkot, Mr. GBR ito. Hindi po nalulungkot ito, mga kababayan. Pinalain ko na magkaroon siya ng Hindi po ito nalulungkot, mga kababayan. Kasi kung nalulungkot ito, dapat kasama ito doon sa pahabang inaaresto si Jinggoy Estrada. Alam po natin na may hidwaan ito magkapatid na ito. Pero isang tumbong lang ang pinanggalingan ninyo. Halos magkamukha kayo ni Jinggoy Estrada. Di ba po, mga kababayan? Wala ka malang simpatya sa kapatid mo. Kahit na siguro galit mo dyan sa kapatid mo, hindi siguro yan sapat na para yung katuwiran mo ganyan. Hindi ka malang marunong dumamay dun sa kapatid mo. Ganun na ba kalala ang hidwaan ninyo? Hindi ko alam kung ano ang nasa utak mo, Mr. JBR Sito. Puro ka lang motor-motor dyan. Wala ka naman. Ano bang naambag mo sa bayang ito? Ha? Pinipersonal mo kapatid mo? Hindi mo malang magawang damayan at samahan? Nakapwa naman kay senador, wag na nating isipin yung minority ka o majority siya. Wag na nating isipin yun. Yung simpatiya naman ng isang ordinaryong mamamayang tao. Di ba po? Tapos parang kunwari na nagkaroon ka ng nalulungkot ka. Hindi ka nalulungkot. Natatawa ka pa nga abang ini-interview ka kung hindi ka ba naman kulangot Di ba? Paano ito bang nalulungkot? Natatawa pa. Di ba, mga kababayan? Kalukuhan po itong pinagsasabi nitong isang Jinggoy na ito, ay isang JBR Sito na to. Wala po talaga ito. Sa bagay, hindi naman to ang tunay at ginagamit lang nito ang pangalang ehersito. Kaya ganyan. Di ba po? Ituloy lang natin itong press briefing ng si Erwin Tulfo na akala mo yung napakagaling,
mga kababayan. Pakinggan na po natin sila. What happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern. Hello, Erwin Tolpo, hindi po abandonment yan. Sinabihan po kayo na i-boycott muna ng Senador SP Cayetano ang Senado. Bakit ayaw niya sundin? Dahil ang gusto ng SP Cayetano maging independent, hindi katulad na pag kayo ang namumuno dyan, sunod-sunuran kayo kung anong utos ng palasyo. Yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Bakit mo kailangan? Ang gusto ni Cayetano, kaya mag-boycott para maging independent. Kasi nga po, mini-weaponize na po ang ating mga sangay ng gobyerno ng administrasyong BBM na to. Pati ba naman kayo sunod-sunuran pa sa kanya? Nananawagan po ang Senate President. Minority ka man o majority, dapat sumunod ka. Sumunod kayo lahat sa kanya. Pero ang ginagawa ninyo, dahil amo ninyo si BBM, hindi nyo kayang sundin si Cayetano. At pagkos, ang gusto ninyo, palitan siya sa pwesto. Yan po ang nakakalungkot, mga kababayan. Itong mga taong ito, wala po talaga itong prinsipyo. Wala po talagang simpatiya dun sa kapwa nila senador na nahuli, na inaresto, dyan mismo sa Senado. Sana mga yagbuls nito, mga kababayan. Di ba po? Nakakalungkot pong isipin na itong mga ito pa ang nagsasalita dyan sa harap ng media na akala mo kung sino na silang magagaling dyan nang wala din namang alam sa batas. Ayon mismo kay Marcoleta. Yan, mga kababayan. Di ba po? Ituloy lang natin si Rapi Tulfo, mga kababayan. Si Erwin Tulfo. This institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41. Hello, Erwin Tulfo, hindi po siya nag-refuse to lead. Sinabihan po kayo na i-boycott muna ang Senado. Pero hindi nyo magawang sumunod sa kanya. Bakit? Hindi nyo tanggap ang pagka-Senate President ni Cayetano. Dahil ang gusto ninyo, kayo ang mamuno dyan sa Senado na kayang-kayang utusan ng kasulukuyang administrasyong ito, mga kababayan. Kaya yan ang gusto ninyo. Gusto nyo tanggalin si Cayetano para kayo ang papalit at sunod-sunuran sa inyo. Bakit ba? Pag napatanggal ba ninyo si Cayetano sa pagka-Senate President, hindi na ba siya senador? Senador pa rin po, mga kababayan. Pero ayaw nila dahil hindi kaya nilang diktahan si Cayetano, mga kababayan. Independent na po ang Senado. Yun po ang gustong panawagan ng Senate President, si SP Cayetano. Na kailangan po maging independent, na hindi kayang utusan ng executive, mga kababayan. Yan po. Kasi nga, kasunod-sunuran itong mga to sa executive eh. Kaya po sila, hindi siguro sumusunod kay SP Cayetano. May rules po dyan na dapat, kung anong gusto ng Senate President, dapat sumunod kayo. Mga membro ka man o ng majority ng minority. Yan po, mga kababayan. Ituloy lang natin itong kahangalan ng mga minority na ito, mga kababayan. Of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he can function Yun, as the yun ang gusto nila mangyari, na mag-resign si Cayetano. Bakit siya mag-resign? May 13 na ba kayo? Kumuha muna kayo ng 13 at willing naman siyang bumaba. Di ba? Pag makuha ninyo ang 13 ulit, kayo na ulit ang majority, at sigurado ba kayo na magbubuksan nyo ang investigasyon ng flood control scandal? May papangako nyo ba sa taong bayan yan na bubuksan ninyo ang flood control scandal o hindi? Yan po ang nakakalungkot, mga kababayan. Bakit nyo pinipigilan yung flood control scandal? Na ayaw nyong imbestigan at gusto nyo ibaon sa limot na lang. At ayon pa mismo sa dating namumuno dyan na si Pampiro Lacson, wala daw di umanong mastermind. Ay
iniisip ni Pampilo Lacson, ang mastermind, ang taong bayan. Ha? Yan makakalungkot mga kababayan. Ituloy lang natin ito mga kababayan, yung press briefing ng mga ito mga kababayan. of the Senate anymore. Thank you. That is our joint statement of the SB 11, the minority. That was our. And we appeal to all our colleagues. They should attend session. It is their duty. Binabayaran tayo ng taong bayan para Yan mga kababayan ang kanilang dahilan. Binabayaran tayo ng taong bayan, pero hindi nila maisip na sinulatan na sila ni Cayetano na i-boycott muna pansamantala ang Senado, mga kababayan. Di ba po? Malinaw naman po yun sa sinasabi ni SP Soto, SP Cayetano, mga kababayan, na i-boycott muna ang Senado, mga kababayan. Di ba po? Pero ayaw makinig nito mga to at gusto nila talagang mag-resign si SP Cayetano. Tuloy lang natin si Subira sa kanyang salita, mga kababayan. para mag hindi para mag-absent lamang at magbulakbol. Bulakbol? Sino nagbulakbol? Di ba? Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Kaya paratang na walang batayan, walang basihan, ganito kaiingay mga bungangan nito mga lintik na ito. Pero alam naman natin, mananaig, magkakaroon din po ng debate yan. Papasok at papasok naman po yan. Kaya lang, pansamantala, ayon nga kay SP Cayetano na i-boycott muna at nanggaling daw di man ito sa bibig mismo ni Rapi Tulfo. Kaya kailangan daw sumama sila sa boycott. Eh siyempre, dahil gusto nilang masiraan si Cayetano, hindi sila pumayag. Di ba po? Kasi ang purpose lang naman, kaya hindi sila pumayag, siraan si Cayetano. Kaya nga, ang nananawagan sila na Cayetano should resign. Di ba po, mga kababayan? Eh, kung ako naman kay Cayetano, dapat hindi kayo magre-resign kasi wala naman silang 13. Di ba? Patigasan na lang ito, mga kababayan, para sa kayo 11. Pero ikaw ang naluklok dyan na Senate President na bago pa matanggal yung dalawa at nakulong. Di ba po? Yan ang nakakalungkot yan kasi hindi talaga sila makukuha ng 13, mga kababayan. Deadlock yan, mga kababayan. Di ba po? O hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.